kababayan, naalala niyo pa ba kami? Narito kami ngayon nagbabalik upang magbigay ng aral sa inyong mga kabataan ng pag-asa ng bayan. What's up, madlang people? Ako nga pala si Legend Hans, ang Jose Rizal ng San Luis, Pampanga. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak ko na maging parte ng kasaysayan dito sa telebisyon na kung tawagin ay Kaloka Live. What's up, madlang people? Ako naman si Sofia Juan, ang Maria Clara ng Malolos, Bulacan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako, si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya, ang nag-iisang tunay na mestiza sa bayan ko. Kilala sa aking class at sophistication. Alam ko, mahirap intindihin ang ganitong kagandahan. Pero huwag kayong mag-alala mga Indio. I am here to bring so much needed refinement to all of you. What's up, madlang people? Magandang araw, madlang people. Ako si Luis Quilantang, ang Gabriela Silang ng Angeles, Pampanga. Narito ako sa Kaloka Live upang ipakita ang aking tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan ay may malalim na koneksyon sa nasyonalismo. Ngunit mula noong sinakop tayo ng mga Amerikano, tila ay nawala sa ating loobin ang nasyonalismo at napalitan ng pagtangkilik sa mga banyagang ideya at kultura. Pamamagitan ng mga institusyon ng edukasyon na itinayo ng mga Amerikano, unti-unting nawala ang nasyonalismo sa edukasyon at napalitan ng mga banyagang impluwensya at ideolohiya. Sa libro ni Renato Constantino na pinamagatang The Miseducation of Filipinos, binigyang diin niya ang epekto ng Amerikanong kolonyalismo sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kaya tara, pag-usapan natin to. Okay, so pag-usapan natin ang nationalism in education. Noon kasi, kumpara sa sektor ng sining, ang education field ng mga Pilipino ay naglalak ng strong national movement. Ngayon, dahil sa pagkukulang na ito, naisipan ng iba't ibang mga Filipino business leaders at political leaders katulad ni Claro M. Recto ng mga pulisiya katulad ng Filipino First policy, at dahil dito sa mga pulisiya to, nagkaroon tayo ng nationalist ideas na nagfo-focus sa kalayaan at economic independence from the United States. Ngayon, move naman tayo sa new perspectives. Some economic and political leaders in the Philippines have reassessed the country's relationship with the United States. Ngayon, dahil sa reassessment na to, nagkaroon tayo ng push for nationalism. Pero bakit nga ba nagkaroon ng reassessment? Noong kasi panahon ng mga Amerikano, ang education system na dala-dala nila sa Pilipinas ay nagsusuporta lamang sa American colonial goals. Kumbaga, mas nangingibabaw ang mga Amerikano compared sa mga Filipino. Ngayon, the educational field or education field compared to the art sector lacked a strong national movement. Dahil sa kakulangan ng nasyonalismo sa atin, nagkaroon ng mga Filipino business leaders ng pulisiya katulad ng Filipino First. Nandyan din si Claro M. Recto. Ang Filipino First policy ay naglalayo na iuna ang mga Filipino over other people. Ngayon, dahil sa mga pulisiya na to, nagkaroon tayo ng mga makabagong nationalist ideas na nagfo-focus sa kalayaan at economic independence mula sa United States. Ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na bahagi, ang The Capturing Minds. Dito nakasaad na para ganap na masakop ang isang bayan, hindi sapat ang tagumpay sa digmaan. Kailangan ding hubugin ang isipan ng mga tao sa isang bansa. Ito ang ginawa ng Hapon at Amerika sa Pilipinas gamit ang edukasyon upang maimpluwensyahan ang mga tao.
Noong World War II, nasakop ng Hapon ang Pilipinas at gumamit ng mga mapanupil na patakaran kaya't nagkaroon ng matinding pagtutol ang mga Pilipino. Alam ng mga Hapon na upang tunay na makontrol ang bansa, kailangang maimpluwensyahan ang isipan ng mga kabataan. Kung kaya't sinimulan nila ang pagpapaaral sa mga Pilipino. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito dahil patuloy na lumaban ang mga Pilipino at hindi naging sapat ang kanilang oras sa pananakop. Noong Philippine-American War naman, ginamit ng Amerika ang edukasyon upang mapakalma at mas madali nilang mapamahalaan ang Pilipinas. Nagtayo sila ng mga pampublikong paaralan, pumili ng mga aklat, at nagpadala ng mga sundalo bilang guro, sa layuning impluwensyahan ang mga Pilipino at gawing mas madali ang pamamahala. Kung kaya't ang mahihinuha natin dito na parehong naunawaan ng Hapon at Amerika na ang edukasyon ay isang makapangyarihan na sandata hindi lamang para sa kaalaman, kundi para na rin sa pagkontrol ng isang bansa. Beginnings of colonial education. So, in 1901, 600 American teachers arrived aboard the Thomas as a second army of occupation to implement the American educational system in the Philippines. So, the Philippine educational system under the Americans was designed to suppress the spirit of independence from Filipinos that had recently overthrown Spanish rule. So, the education under Americans sought to mold young Filipinos to adopt American values and ideals, which resulted in the slow erosion of indigenous Filipino ideals and the dilution of our nationalism. So, kumbaga, hindi tulad ng ibang kolonya na gumagamit ng katutubong wika sa mga paaralan o sa pag-aaral, pinilit ng US ang paggamit ng wikang Ingles sa ating mga Pilipino kung saan tayo ay walang kalaban-laban dahil tayo nga ay under their colonial rule. Ngayon, even as the Jones Act granted Filipinos greater autonomy in education, Americans retained control of heading this department by entrusting the position to the appointed American Vice Governor. Laging tatandaan na never napunta sa kahit anong lahi ang head ng Department of Education kung hindi lamang sa mga Amerikano. Ngayon, dahil dito, nagkaroon ng new generation of Filipino-Americans na nag-grown up or lumaki closely tied sa American culture. Dahil dito, nakalimutan natin or unti-unti nating nakalimutan ang Filipino culture at napalitan ng American culture. Ngayon, while the educational system increased literacy among Filipinos, it only served American colonial interests. Ngayon, ano nga ba ang goals ng American education? Tandaan nyo lang yung two. First is, hindi lamang siya para ma-solve yung illiteracy ng Pilipinas, hindi para ma-serve din yung economic and political goals ng American colonial rule. Ngayon, ikalawa naman, ay gusto ilagay ng Amerika ang Pilipinas under its American dominance. Susunod ay ang unuprooted race. Isa sa mga unang hakbang ng mga Amerikano upang magamit ang edukasyon bilang isang kasangkapan ng colonial policy ay ang paggamit ng Ingles bilang wikang panturo. Ito ang naging dahilan kung bakit napalayo ang mga Pilipino sa kanilang sariling kultura at kasaysayan. Sa tulong ng mga aklat mula sa Amerika, natutunan ng mga Pilipino hindi lang ang Ingles, kundi pati na rin ang mga kaugalian at kultura na dayuhan sa kanila. Dahil dito, nagsimula ang kanilang pag-aaral bilang mga kolonyal at hindi mga Pilipino. Ang layunin ay gawing mabuting kolonyal ang Pilipino kung saan kailangan nilang kalimutan ang kanilang makabansang pananaw upang makasunod sa bagong kaayusan. Ang mga bayani ng Amerika ang kanilang kinilala habang ang mga makabayang Pilipino gaya ng sakay ay itinuring ng mga bandido at kriminal. Sa ilalim ng kolonyal na edukasyon, ang kasaysayan ng Pilipinas ay itinuro na parang hindi bahagi ng ating pagkakakilanlan. Tila mga dayuhan ang ating mga ninuno na aksidente lang na napadpad dito. Sa halip na ipinaalala sa atin ang ating mga ugat at identidad, tila tinalikuran natin ang ating sariling kasaysayan. Sa kabuuan, ang ganitong uri ng edukasyon ay nakatutulong upang hiwalay ang mga Pilipino sa kanilang kultura at makabansang diwa,
na naging hadlang sa tunay na pagkakakilala ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Ngayon ay dumako naman tayo sa economic attitudes. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng isang kolonya ay mahalaga para sa ganap na kolonyal na pamamahala. Ginamit ng Amerika ang edukasyon bilang paraan upang palambutin ang epekto ng kanilang kontrol sa ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng free trade, ipinakita nila ang kanilang pagdating sa Pilipinas bilang pagtulong at pagpapalaganap ng demokrasya, na sa katunayan ay may mga nakatagong layuning pang-ekonomiya. Sa edukasyong kolonyal, pinipinta ang bansa bilang isang agrikultural na paraiso, isang larawan na parang hango sa mga obra ni Amor Solo, puno ng masayahing magsasaka, kaakit-akit na dalaga sa patagyong at payapang buhay baryo. Ngunit ayon kay Renato Constantino, ang ganitong imahen ay may dalawang negatibong epekto sa bansa. Una, pinalalakas nito ang paniniwalang ang Pilipinas ay likas na para sa agrikultura lamang, na hindi kailanman dapat maghangad ng industrialisasyon. Dahil dito, marami ang nagiging walang interes sa pagpapasulong ng mga industriya at ang iba ay may takot pa sa pagbabagong dala ng modernisasyon. Iniisip ng mga kasira ito sa payapang buhay sa bukid. Pangalawa, ang idealistikong larawang ito ay hindi naglalarawan ng mga hamon sa mga pamayanang rural, gaya ng kahirapan, kakulangan sa edukasyon at pagkakahiwalay sa kultura at teknolohiya. Dahil dito, ang mga nakapag-aral at nakatira sa lungsod ay hindi nagiging mulat sa tunay na kalagayan ng mga baryo. Ang mga pagsisikap para sa ikauunlad ng mga rural na lugar ay kalamitang nakatuon lamang sa pansamantalang solusyon gaya ng artesian wells at mga proyekto sa handicraft, kaysa sa mga pangunahing reforma tulad ng agrarian reform na tunay na makatutulong sa pagbabago ng kanilang kalagayan. Ang edukasyong Amerikano ay nagbigay daan hindi lamang sa pagturo ng bagong wika, kundi pati na rin sa pagkalimot ng mga Pilipino sa sarili nilang wika at kultura. Ang ganitong uri ng edukasyon ay hindi lamang nagpatuloy sa pagtuturo ng Ingles, kundi unti-unti ring napalaganap ang mga kaugaliang Amerikano sa bansa. Unti-unti, natututunan ng mga Pilipino ang pamumuhay na nakabatay sa pag-angkat ng mga murang produktong Amerikano habang pinalalakas ang kaisipang agrikultural na tila angkop sa kolonya at naaayon sa interes ng Amerika. Ang mga aklat at paaralan noon ay nagpalaganap ng pananaw na ang mga kanluraning bansa ay nakahihigit dahil sa kanilang kakayahan sa paglikha ng mga produktong teknikal, habang pinalalabas na ang Pilipinas ay para lamang sa agrikultura at simpleng pamumuhay. Dahil dito, ang mga Pilipino ay hindi nabigyan ng pananaw na maaari ring umunlad ang kanilang sariling industriya. Sa halip, nagkaroon ng malalim na paniniwala na ang industrialisasyon ay hindi angkop sa Pilipinas. Bago ang World War II, ang mga produktong Asyano tulad na lamang ng gawang Hapon ay minamaliit kahit pamataas ang kalidad ng mga ito. Gayunman, nagpatuloy ang Hapon sa pag-unlad at kalaunan ay nagtagumpay sa larangan ng teknolohiya at militar, na nagpatunay na kaya rin ng mga bansang Asyano ang umangat. Itinuro ng halimbawa ng Japan na posible ang industrialisasyon sa Asya na isang pananaw na hindi naisip ng maraming Pilipino dahil sa kolonyal na edukasyon na nagtuturo ng pagtangkilik sa banyagang produkto at pamumuhay. Transplantation of political institutions. Sa huling talumpatig ni Senator Recto sa UP, ipinaliwanag niya kung paano na-impluwensyahan ng kolonyal na pamamahala ang sistema ng mga political parties sa bansa. Ginaya ng mga partido ang estilo ng mga dayuhan, nakatuon sa patronage, paghahati ng pondo, political bossism at partisan na pagtugon sa mga mahalagang issue. Sa halip na ipaglaban ang karapatan ng mamamayan, naging kasangkapan ang mga leader para sa interes ng mga kolonya na kapangyarihan kapalit ng trabaho at estado. Dagdag pa rito, nahirapan ang mga Amerikano na ipatupad ang kanilang demokrasya sa Pilipinas habang pinapanatili ang kontrol. Naniniwala sila na ang demokrasya ay dapat maging estilo Amerikano at binaliwala ang katutubong sistema ng pamamahala. May mga political doctrines rin tulad ng absolute freedom of the press na itinuro bilang universal truths. Bagamat epektibo ito sa malalakas na bansa tulad ng US, maaaring maging delikado ito para sa mga bansang nagsisimula pa lang tulad ng Pilipinas na may banta pa rin ng dayuhang impluensya. Re-examination demanded. So, the rising call for economic independence and political sovereignty in the Philippines warranted the re-evaluation of the educational system to align with its national goals. Kaya't ang pagpapatuloy ng isang outdated educational system na minana pa natin mula sa kolonyal na mananakop at yung takot na hamunin ang mga tradisyonal na pamamaraan at pananaw
ay talagang hahadlang sa atin sa isang sistema at hindi siya makakasabay na matugunan yung mga pangangailangan ng bansa sa ekonomiya at politika. The primary goal of education should be to nurture individuals or Filipinos into becoming productive members of society, going beyond acquiring knowledge. For many years, the Philippines has adhered to Western educational models that were established during the colonial period. However, what is suitable for an American may not be the same for a Filipino, given the differences in local context, of course. But despite this reality, the Philippines continues to implement an educational model that really fails to address the specific needs of its population. Ayun, dahil doon, dumako naman tayo sa difference ng American culture and Philippines sa adoption of Western values. Ang American culture kasi, nag-develop siya independently and nagse-celebrate siya ng heritage kumpara sa Pilipinas kung saan lagi tayong subjected sa foreign rule, kaya lagi tayong nakakalimot kung ano nga ba ang pagiging Pinoy, kung ano nga ba ang pagiging Filipino, at kung ano nga ba ang totoong cultural identity natin. Ngayon, sa American education naman, nag-focus siya sa internationalism kumpara sa mga Filipino na kung saan kailangan nila ng stronger emphasis sa nationalism para mag-cultivate ng pride. On Filipinos, Filipinos often allow foreigners to take control of their economy and even go as far as celebrating their win, not realizing that these benefits only benefits the foreigners and not even themselves. So this nationalistic attitude can be traced back to the Philippines educational system, wherein the significance of nationalism is downgraded and the colonial powers of United States are glorified. So as a result, Filipinos have been conditioned to view colonial rule in a positive light. And this mindset makes it really challenging for us to fully value and protect their independence as true Filipinos, as well as their identity. So, in line with this, have you ever heard the word Pinoy pride? Or the meme, Uy, Philippines! So, Pinoy pride is a term that describes the Filipino sense of pride in their country's culture and achievements. So, this pride is typically felt with hot topics such as Filipino athletes, artists, and beauty queens who bring home the name of the Philippines to the international stage or in the spotlight. So, Filipinos, as we all know, have a strong desire for global validation, which is often exploited and capitalized on by international YouTubers through a practice called Pinoy baiting, which is again because of the belief that what is foreign is automatically superior than what is local. So, over the years, this tactic has been used as a marketing strategy to engage Filipino audiences and as a way to generate revenue. Susunod ay ang the language problem. Ang paggamit ng wika sa edukasyon ay isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin tuklasin kung mas epektibo ang paggamit ng sariling wika. At tila ito ay nakakatawa dahil mas natural nga namang matuto ang isang tao sa kanyang sariling wika, hindi ba? Sa ibang bansa, ang paggamit ng pambansang wika ay hindi na pinagtatalunan. Ayon nga kay Rizal, binibigyan niyang diin ang panganib ng pagyakap sa banyagang kultura at wika. Para sa kanya, ang pag-aampon ng mga ito ay katumbas ng pagsasakripisyo ng sariling identidad at kasarinlan. Ito ay itinuturing niyang isang uri ng pagpapatiwakal o suicide ng nasyonalismo at pagkatao ng Pilipino dahil ang ganitong paraan ay magdadala ng tuluyang pagkakaalipin sa mga kolonyal na kaisipan. Pinapaalala ni Rizal na sa pagyakap ng banyagang wika, kagawian at kultura, tinatalikuran ng mga Pilipino ang kanilang sariling kalinangan at pag-iisip. Ayon sa kanya, ang sino mang nagpipilit maging sibilisado sa pamamagitan ng banyagang wika ay nagiging renegade o sinasabi nating taksil sa kanilang sariling bansa dahil hindi niya lubos na nauunawaan at isinasabuhay ang sariling wika at kasaysayan. Sa kasulukuyan, hanggang ikalawang baitang lamang ang pagtuturo sa Filipino at hindi pa rin tiyak kung alin ang dapat gamitin sa mas mataas na antas.
Maraming eksperto ang nagmumungkahi na alisin na ang banyagang wika bilang pangunahing wikang panturo. Subalit, tila nagdadalawang isip ang iba. Sa kabila ng mga tagumpay sa paggamit ng Filipino, nananatiling malalim ang mga negatibong epekto ng Ingles sa ating sistema ng edukasyon. Barrier to democracy. During the Spanish colonization period, only a chosen few were chosen to have access to education. They were then called the Ilustrados, who were composed of the wealthy, creating a divide between the rich and the poor. This social inequality hindered the spread of knowledge among the Filipino population. Since then, learning has become a privilege only a few have. The Americans then introduced English as a medium of instruction, intending to eliminate the existing social inequality and offer equal opportunities. Instead, it perpetuated a new class called American Ilustrados and maintained the class divisions. So knowing English, which is to us is a foreign language, becomes a status symbol and native languages are discriminated against. So as a result, leadership becomes ineffective because they fail to grasp the needs of the masses because they cannot communicate using only one languages and can only do it by using general and vague terms. So for example, the 1987 Philippines Constitution is written in English. So by this example, how can we expect the poor Filipinos who didn't have proper education understand English, which is not their mother tongue? How can they fully understand what their rights are and what is written in the Constitution if that Constitution is not written using their mother tongue? Thus, English becomes a barrier to genuine democracy. Susunod naman ay ang impediments to thought. Ang paggamit ng banyagang wika tulad ng Ingles sa edukasyon ay nagdadagdag ng hirap para sa mga bata. Kailangan muna nilang matutunan ang wika bago nila tuluyang maunawaan ang mga aralin. Mas mabisa ang pagtuturo ng mga banyagang wika kapag bihasa na ang mga estudyante sa kanilang sariling wika. Ang paggamit ng banyagang wika rin ay nagpapakahirap sa critical thinking at self-expression. Dahil dito, nagiging mababaw ang pagkakatuto at nakatuon lang sa memorization para makapasa, hindi sa malayang pag-iisip. Bagamat laganap ang paggamit ng pambansang wika sa media, takot pa rin ang mga guro na gamitin ito bilang pangunahing medium sa pagtuturo. Baka raw magkakaroon ng pagtutol mula sa ibang grupo. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas gumaganda ang resulta ng pagkatuto kapag ang pambansang wika ang ginagamit. Ngunit kailangan din ng isang makabayang pananaw sa edukasyon. Ang pagsusulat ng kasaysayan sa perspektibo ng Pilipino at ang pagtutok sa ekonomiya ng may diwa ng kasarinlan. Mahalaga ang gabay ng gobyerno at suporta ng mga mambabatas at pribadong sektor para maisakatuparan ito. Ngayon, dito naman tayo sa private sector. So before yung World War II, mas kino-consider yung mga graduates ng public schools na superior compared naman sa mga graduates ng private institutions o private schools. Bakit nga ba? Kasi ang public schools noon, nakikita sila as mas matatalino at mas masisipag kumpara sa mga private schools or mga private institution kung saan tumatanggap lamang sila ng mga mayayaman at pinapakita lamang nito or pinagyayabang lamang nito ang social status more than yung intelligence. Ngayon, ang commercialization ng edukasyon sa mga private institutions led to lower standards with overpacked classrooms and underpaid teachers. Dahil dito, ang mga private schools which taught social sciences lack Filipino nationalist perspectives at more on American rules and values sila. Ang problema naman dito is dahil sikat ang mga private schools ngayon, nagkaroon ng mga diploma mills kung saan binebenta ang mga diploma para masabi na nakapag-aral o gumraduate ang isang estudyante. Susunod naman ay ang other educational media. Ang kakulangan ng makabayang diwa sa Pilipinas ay hindi lang problema ng edukasyon, kundi dulot din ng impluwensya ng banyagang media. Dahil sa dominance ng mga American films, comics at press services, nagiging Americanized ang pananaw ng maraming Pilipino.
Ang patuloy na exposure na ito sa kulturang kanluranin ay nagpapahina sa paghubog ng natatanging identidad ng Pilipino sapagkat nalulunod ang lokal na kultura sa impluwensya ng dayuhan. Naman ay ang needed Filipinos. Dapat ang sistema ng edukasyon ay nakasentro sa pangangailangan at layunin ng bansa, hindi lang sa pagtuturo ng basic skills tulad ng reading, writing at arithmetic. Ang pangunahing layunin ay bumuo ng mamamayang may pagmamahal sa bayan at handang pagbutihin ang komunidad. Hindi lang dapat basta aralin ang kasaysayan o ang kwenta ng mga bayani tulad ni Rizal at Bonifacio. Dapat maiugnay ang kanilang mga turo sa mga kasalukuyang isyu ng bansa at palakasin ang pananagutan ng mga estudyante sa kinabukasan ng Pilipinas. Noong panahon ng kolonyalismo, layunin ng edukasyon na gawing sunod-sunuran ang mga Pilipino sa dayuhan. Kailangang itama ang mga paniniwalang ito sa modernong edukasyon. Ang edukasyon ay dapat magtaguyod ng mga tamang ugali at halaga para suportahan ang layunin ng bansa sa ekonomiya, politika at lipunan. Ito ang susi para sa tagumpay ng mga programa ng national development. Ang papel ng edukasyon ngayon ay palakasin ang pagmamalaki sa bansa, kamalayan sa sarili at determinasyon para sa isang mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas.